Walang abala si pambasang kamao Manny Pacquiao sa pag-promote ng kanyang laban ni Sugar Shane Mosley dito pong Valentine's Day. At sa kabila ng siksik na schedule, naisingit pa rin ni Pacman na bigyan ng Valentine treat ang kanyang may bahay na si Jinky. Mula sa New York sa Amerika, saksi si Tina Pangliban Perez. Busy man sa pag-promote ng laban, hindi pa rin nakalimutan ni Congressman Manny Pacquiao na sorpresahin ang asawang si Jinky nitong Valentine's Day. Na-surprise ka ba dun sa cake? Actually, oo. Pero parang may narinig na ako na may surprise sila. Si Manny lang binilhan ko ng shirt, LV shirt kahapon nung nag-shopping ako sa Vegas. Pero tila nakaw na sandali lang ito para sa mag-asawa. Dahil kahit itong araw ng mga puso, may press con si Pacman para sa laban nila ni WBA welterweight champion Sugar Shane Mosley. Katunayan sa press con sa New York, pila na agad ang sumalubong sa dalawang boxing giants. Ang ticket para sa laban, halos sold out na. I'm waiting for Manny Pacquiao, yes! Who do you think will win? Mosley or Pacquiao? Pacquiao. At lalong uminit ang excitement sa mismong press con kung saan nagkaharap sina 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao at ang magtatangkang umagaw sa kanyang WBO welterweight title na si Mosley. Pero wala ang inaasahang tensyon na madalas sa mga boxing press con. Katunayan, puro papuri ang Team Mosley sa Team Pacquiao. First person in the camp, they calls Pacquiao small. I said, book them a ticket to send him home. This is definitely going to be a great night of boxing at the MGM Grand in Vegas. And, you know, what can I say? I'm going to definitely be ready May 7th to fight against Manny Pacquiao, who's a great fighter, a warrior. Sa lahat ng papuring yan mula sa kampo ng kalaban, nanibago tuloy si Pacman. This is my first time to encounter the opponent that, you know, they're not talking trash talk. Pinuksan ang press conference na ito sa New York para sa mga fans na Congressman Manny Pacquiao at Shane Mosley. Pero kahit todo-todo na ang promotion para sa kanilang laban, iisa lang ang inaabangan ng mga Pinoy fans ni Congressman Pacquiao. Pinaka-the best yung Manny and Mayweather. Yun ang last. Baka yun na lang. Mag-iipunin ko yun. Kahit doble yung price. Oo. Okay lang manood nyo. Talaga sulit. Sulit yun. Bali yun na yung last fight ni Pacquiao siguro. Gusto na yung makita, bumastak talaga si Mayweather eh. Mula sa New York, dumiretso ang Team Pacquiao sa Washington, D.C. sakay ng tren. Umaasang mag-asawang Pacquiao na matutuloy ang pagharap nila sa pamilya Obama. Kung may pagkakataon is bigyan ng chance ma-meet natin ang presidente, malaking karangalan para sa atin. Hingi ka raw ng tulong for Sarangani? For the Philippines. Mula sa New York, ako si Tina Pangliban Perez, ang inyong saksi. Walang klase sa susunod na Biyernes, February 25 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Nakalatag na rin ang mga aktibidad para sa pagdiriwang. Ang mga detalye sa report ng saksing si Salima Refran. Mapayapang paraan ng pagbabago. Yan ayon sa isang sikat na kantang handog ng milyong-milyong Pilipino sa mundo nang mapatalsik ang nooy diktador na si Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng People Power. Di nga ba't sunod-sunod ang mga People Power sa iba't ibang bahagi ng mundo matapos ang 1986? Ang pinakahuli, ang revolusyon ng mga taga-Egypt para mapatalsik ang kanilang leader na si Hosni Mubarak kamakailan. They were inspired of what we did in 1986. And until today, 25 years after, you have countries who now do it the peaceful way. Kaya naman kung ang mundo hindi raw nakakalimot, abay lalo raw dapat ang mga Pilipino. Kaya naman sa silver anniversary ng People Power Revolution, pagpapaalala sa diwa ng EDSA, ang target ng EDSA People Power Commission, lalo na sa mga kabataan. Mahalaga na may kwento natin sa kanila kung anong tunay na nangyari at kumbaga ma-instill sa kanilang mga puso at mga damdamin yung ideals ng people power. Magpapatour daw ang EDSA People Power Commission sa mga lugar na naging bahagi ng tinaguriang Bloodless Revolution. Ilan sa mga stopover ng tour ay ang Lasal Green Hills, kung saan nagsagawa ng sariling bilangan ng NAMFREL para sa 1986 snap elections na nagpakitang panalo ang Noy opposition candidate na si Corazon Aquino kontra kay Marcos. Ang Club Filipino, kung saan nanumpa bilang Pangulo si Cory, at ang mga kanto sa EDSA, kung saan ngayon nakatayo ang EDSA Shrine at People Power Monument.
Saktong-sakto ito, lalo pat walang pasok sa mga eskwelahan sa Pebrero 25. Bukod sa Freedom Tour, muling isasabuhay ang salubungan ni na dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at General Fidel Ramos kasama ng masa sa EDSA ng talikuran ng dalawang defense leaders ang rehimeng Marcos. Ang mga aktibidad ngayong taon magsisimula sa February 17 at aabot sa February 27 at hindi raw gagastusan ng gobyerno kundi ng mga taga-private sector. Ako si Sanima Rafra, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. Teen pop star Justin Bieber umapel sa presko ni Hollywood star Johnny Depp. Mga celebrity, patalbugan ng forma sa Elle Style Awards sa London. Ang GMA Network #1 sa buong bansa. Batay sa Nielsen TV Audience Measurement. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.